Pagsawalan ng ating CCN, FBI, Central Communication Network Incorporated, pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupat sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan, CCN News Filipino News Channel TV 83. Narito na ang programang Isumbong Mo Kay Bay. Mapapakinggan, mapapanood sa internet broadcast dito lamang sa himpilang CC News Filipino Views. Alauna hanggang alas 2 ng hapon. Isumbong Mo Kay Bay. Isumbong Mo Kay Bay. Isumbong Mo Kay Bay. Ang inyong lingkod, Alex Simbahon. Azótame. Audio Jungle. Okay, sa magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang programang Isumbong Mo Kay Bay. Dito lamang sa himpilang CC News Filipino TV. Mapakinggan ho tuwing araw ng linggo. Alauna hanggang alas 2 ng hapon. Siyempre po ang ating screen producer Mads Pongolima. Kasama na po ang ating mga CCN patrol na gumagala dyan sa Metro Manila. Para po sila ay kumukuha ng konting balita dito sa ating mga programa. Sa ating programa ng mga CC News Filipino TV. Siyempre ho ang ating mga OFWs. Ngayon po ay araw, oras sa kanila dyan ay mga tanghali. Mga tanghali siguro. Kasi sa hapon dito siguro tanghali ng dyan sa iba yung dagat, kasi kailangan din natin sila butiin din marami din silang nakasubaybay dito sa programa sa Seniors Filipino TV. Ang programa kasi dito mga kaibigan, mga kapatid, tuwing araw na Lunes hanggang linggo. Kasi di ko babanggitin yung mga nagsalita dito. Kayo lang po ay abangan nyo lang po ang programa dito sa Seniors Filipino TV. Sa lahat po ng tagapagsalita. Kaya yung mga ating mga suki dito ay babatiin natin. Mga kaibigan, mga kapatid. Siyempre po ang ating mga CCN patrol na CCN Chapter President sa Luzon, Visayas, Mindanao. Yan ho, mamaya magbigay po tayo ng konting balita. Madlang people magkaisa raw sa simbahan. Join sa rally kontra korupsyon. Mga lubog sa baha nagprotesta. Tulak huli sa akto. Ayun po mga kaibigan, mga kapatid. Bilang suporta sa mga nagsuporta kaya sa kanilang gali kailangan sa mga pagkakasitong gawain noong linggo ay higit 30 katao ang inasahan mag-tesipon sa People Power
mga kaibigan, nakita niyo po diyan sa sa video, dami pong dami nag-rally sa araw po ito. Ito po 'yung araw po ngayon, araw ay linggo. September 21, 2025 mga kaibigan, mga kapatid. Bago ang lahat, ito po yung palagi natin nga binibida dito sa programa. Yun po ay gamot ni Father Lahi. Palagi nating binibida ito mga kaibigan, mga kapatid. Magbigay po tayo ng mga patuto dito. Yun po, napasalamat din ako kay sa ating mga yung kanang kamay na ni Father Lahi sa Lamboy Silang. At saka lang Attorney Dudong dumating dito sa Manila nung nakarang Sabado. Kasi nung nakarang linggo kasi mga kaibigan, mga kapatid, ay hindi po tayo naka-live po tayo, pero maaga po tayo nag-live. Dahil meron po kami pinupuntahan doon sa shooting. Kailangan maaga kami makarating doon sa gawain. Para maaga kami umpisa mga kaibigan, mga kapatid. Ay pa yung shooting namin na anong nakarang linggo. Yan po. Kaya medyo naagahan po ang live ng programang Isumbong Mo Kay Bay. Yan po mga kaibigan, mga kapatid. Papakita namin sa video kung paano yung mag-shooting. Ayun na po. Yan po mga kaibigan, mga kapatid, yung shooting. Last po yung shooting nung linggo na yan. Hindi rin madali. Magiging magiging aktor. Maligo ka talaga sa putik mga kaibigan, mga kapatid. Pati ang aming script producer, Mads Pangulima. Yung pala ay isa siyang sundalong Hapon. Kami naman ay mga muro. Kaya nga sabi ko nga doon sa aming picture, magkasama kami pupunta sa shooting, pero pagdating doon sa shooting ay magkalaban pala. Ayan po mga kaibigan, mga kapatid. Ito po yung banal na langis ng buhay ni Father Lahi. Palagi kong sinasabi sa inyo, yung banal na langis ng buhay, ito po yung kulay pink. Yung kulay pink na may tamart dito sa tamart ni Father Lahi, mga kaibigan, ayun po ang kulay niya. At saka yung logo, mga kaibigan, mga kapatid, nakalagay po dito, yung back to Christ now, for in Him above life. Yan po.
Tandaan niyo po, ang kulay na banal langis na iniwan ni Father Lahi noong 1995 dito sa Luzon. Ito po yung kulay pink, ha? Wala na pong ibang kulay pink. Hanggang ngayon ay iniwan ni Father Lahi yung kulay pink. Ay po magtatanong, saan po natin makukuha ang banal langis ng buhay? Saan po natin mabibili po ito mga kaibigan? Wala po kayong mabilihan dyan sa mga supermarket. Dito lang po kayo, pwede nyo mag-message dito sa CCN News Filipino Biz TV. At saka pwede nyo i-message nyo po ang aking Facebook. Pwede kayo mag-message dito sa aking programa. Pwede rin kayo mag-message dito mga kaibigan. Dito sa programa Isumbong Mo Kabay. Pwede kayo mag-message sa baba para mabasa ko din ito. Kung saan po kayo pwede makabili ito mga kaibigan, mga kapatid. Sa lahat sa inyong mga lugar, baka meron autorisasyon diyan. Pwede nagbibenta ng mga banal langis ng buhay. Diyan po sa inyong lugar, kung saan po kayong area, saan po kayong lugar dito sa sulok ng Pilipinas. Ayan po, magtanong lang po kayo, huwag po kayong manghiya. Ito mga kaibigan, mga kapatid, ito pong gamot ito ay pangkalahatan po ito. Ito po yung gamot na since 1995 po ito yung iniwan ni Father Lahi dito sa Luzon. Simula po ito sa Mindanao, panahonan ng 1980s pa po ito. Pero dito sa Luzon ay 1995 po ito dinala. Hanggang ngayon na 2025 mga kaibigan ay napatuloy po ang banal langis na iniwan ni Father Lahi dito sa kanyang programa. Ang programa po dito mga kaibigan, mga kapatid, pwede niyo po i-search ang programang The Original Church of Back to Christ Healing Crusade of Father Lahi. Ayan po ay humahawak dyan sa original na paggamot na iniwan ni Father Lahi. Hanggang ngayon, walang iba kundi sila ang Sister Arma Reyes at silang Brother Ricky, Brother Eric Reyes. Siyempre, kanyang katandim na si Brother Ronnie Valdez. Ang programa po yun ito mga kaibigan, mga kapatid. Ang programa po nila ay magsimula po at ito ng alas 2 hanggang alas 4 ng umaga. Ayan ho. Kung may marinig po kayo dyan sa labas nga nagbibinta din ng banal na langis kuno kay Father Lahi, ako hindi naman po ako nanira. Meron naman talaga yung mga kalaban yan. Meron din sa radyo, meron din sa Facebook sila, meron din. Pero hindi naman ako, mga kaibigan, hindi naman ako nanira. Ang sa akin lang po dito ay natin, yung hindi tayo mapike o maligaw. O mapike man lang mga kaibigan, mga kapatid. Kasi ang hirap. Pag kayo ay bumibili, yun pala, tapos nakabili kayo dyan sa labas, narinig nyo doon sa CCN News Filipino Biz TV, yung programa na isumbong mo kay Bay, tapos narinig nyo sa inyong lugar nga may nagbibinta ng ganitong gamot din kay Father Lahi. Pero yun pala ay hindi totoo, iba po yung mga gamot niyan at ginagamit lang po yung si Father Lahi. Para po, yun na nga mga kaibigan, mga kapatid, para hindi po kayo mapike, pwede nyo po, kung narinig nyo po dito sa CCN News Filipino Biz TV, dito lang po kayo mag-message, mag-text o magtanong. Huwag po kayong mahiya, magtanong dahil pa itong gamot ito pa ay para sa ating lahat po ito mga kaibigan. Kahit ano pong tribo nyo, anong reliyon nyo, basta may buhay tayo mga kaibigan ng kapatid, sabi nga ni Father Lahi, kahit hayop yan, hayop man, walang reliyon ng hayop, kahit ibon man, basta may buhay ka, pag ginagamit mo yung banal langis ng buhay, sigurado mga kaibigan, mga kapatid, ay gagaling ka. Ito po mga kaibigan, mga kapatid, ipalabas ko po yung patotoo, binaril, binaril, tapos na ginamutan ng banal langis ng buhay, na buhay. Ayan po mga kaibigan, mga kapatid, pakinggan nyo. Doon sa palaya ninyo. Yung secret card, Muslim.
Muslim yung nakapaligid. Oo. Doon sa palaya ninyo. Yung security guard, Muslim. Oo. Stricto. Kumbaga, bawal lumapit doon. Doon sa Pispan na yun. doon sa Pispan, oo. Tapos, nung lumapit yung kapatid ko, niratrat ng Niratrat ng security guard. Paano niratrat? Ano bang ginamit? Armalite. Armalite? Oo. Baka naintindihan naman nila yung niratrat. Yung nirapido. Binaril. Oo. Binaril ng security guard doon sa Pispan. Oo. Kasi yung kapatid kong babae, nakatira na yun dati sa Banal na Bundok. Siguro mga 1 buwan. Hindi siya member. Pumunta lang doon bumisita sa amin. Tapos yung boyfriend niya, hindi siya member. Kumbaga doon lang. Hindi totally membro yung ng Back to Christ, yung boyfriend ng kapatid mo. Hindi talaga, hindi nakapunta. Pero yung kapatid ko, hindi rin member. Pumunta lang doon. Doon sa Banal na Bundok. Oo. Tapos narinig niya yung mga mensahe ni Pangulo. Noong niratrat sila, ang sabi kasi, nakita sila ng security. Ang sabi ng security guard, pag tumakbo kayo, patay kayo. Pag tumakbo kayo, patay kayo, babarilin ko kayo. Tumakbo sila. Tumakbo ngayon yung kapatid mo. Oo, tumakbo. Kasama yung boyfriend niya. Oo, ang unang niratrat yung lalaki. Oo. Hindi siya baptized. Nirapido nung Armalite. Oo. Natama. Hindi pa namatay, dinala pa ng ospital. Ibig sabihin, nung tinamaan siya ng Armalite. Tinamaan sa ulo at saka sa likod. Ay, grabe, ano? Baldado. Iba talaga ang Mindanao. Parang tama yung sinabi ni Father Lahi, parang manok lang ang buhay mo doon. Ngayon? Niratrat siya, tapos bumagsak na. Bumagsak ngayon yung boyfriend. Tapos yung kapatid ko naman na babae. Niratrat din. Niratrat. Ang sabi niya, pag tumakbo ka, patay ka. Patay ka? Sabi tumakbo? Tumakbo ng kapatid ko. Sabi ng kapatid ko, nakapunta kasi narinig niya yung mensahe ni Pangulo. Sabi niya, Pangulo, tabangi ko. Bisaya, sa Tagalog pa, Pangulo. Pangulo, tulungan mo ako. Sabi nga gano'n. Sinakto niya. Tapos, may gate pa kasi, kaya tawag dito, irrigation. Tatawid pa. Para daw siyang lumipad. Para siyang lumipad doon sa irrigation? Oo. Tapos niratrat siya. Nirapido siya ng Armalite? Oo. Ngayon? Hindi siya natamaan. Hindi siya tinamaan? Hindi siya tinamaan. Oo, tapos may kasama siya na may kasama siyang babae, hipag ko rin. Pero hindi nakita ng security guard kasi nagtago. Tapos nung niratrat na siya, sabi niya, Pangulo, tabangi ko, sinundan siya ng ratrat. Ratrat, nirapido ng Armalite. Ang kahoy na matamaan ng baril. Putol. Tapos sige siyang kasi sinundan talaga siya, ng ratrat ng Armalite. Tapos, nung nakatago na siya, kasi padilim, habol daw ng habol. Mga anong oras ba ito, Sister Flor? Siguro mga 4. Mga 4 ng hapon? Opo. Tapos, hindi daw sila nulubayan. Tapos, nagtawag daw yung security guard ng backup. Nagtawag pa ng backup? Oo, kasi, akala mo napakaraming kalaban? Oo, hindi kasi matama-tamaan yung kapatid mo? Kapatid ko. Tapos, tawag lang siya ng tawag na Pangulo. Pangulo, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Kasi hindi nga siya membro. Hindi naman totally siya membro. Naniwala lang siya sa sinugo. Na si Father Lahi. Narinig niya yung mensahe. Kasi si Father Lahi, kilala doon sa Mindanao na Pangulo. Pangulo. Yun lang ang binanggit niya. Pangulo, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Sabi niya, tapos nung nakakita daw siya ng tawag dito, yung kakakuyan. Mga kahoy. Kahoy. Nagtago? Siya nagtago. Hindi na siya talaga daw nakita. Hindi na siya nakita? Tapos yung asawa niya na natamaan. Yung boyfriend niya? Iniwan na doon ng security. Akala patay na. Tapos binalikan nila, dinala sa ospital. Tapos ang sabi doon sa doktor, nanghingi ng 100,000. 100,000 para operahin yung mga bala? Operahin. Nasa loob ng katawan? Sa ulo. Sa ulo? Oo. Ang sabi ng doktor, magbigay kayo ng 100,000 para makuha yung bala sa ulo. Walang 100,000. Walang pera? Wala. Di, ang sabi tumawag yung kapatid ko sa amin na manghingi ng, wala kaming pera. Tapos sabi ko, kung maniwala ka, may banal na langis dyan sa bag mo. Pero, banal na langis doon sa bag niya? Oo. Saan galing yung banal na langis, Sister Flor? Galing nga siya sa banal na bundok. Binigyan siya ng mama ko noon. Doon sa banal na bundok? Binigyan siya ng kunti lang. Tapos ang sabi niya, kung maniwala ka, inumin mo ng banal na langis ng buhay. Painumin yung boyfriend niya? Oo, pinainom. Tapos, kapag tamaan ka na
nakapikit na lang yung mata mo. Kasi nga, Parang patay na siya. oo, patay na. Kasi daming tama ka mo. May tama pa sa ulo. Walang magkaligtas doon sa bala na tatama sa ulo. Oo. O ngayon, Tapos, ang sabi ng kapatid ko nga, hindi na nga to, hindi na ba, hindi na makakita. Oo. Hindi na mamumulat yung mata. na parang patay na nga. Patay na tingnan. Pero humihinga pa. Humingi pa, pero Wala nang malay. oo, wala nang malay. Oo. Tapos, pinainom niya ng banal na langis. Pinainom ng banal na langis na galing doon sa banal na bundok. Oo, kunti lang. Tapos, dumilat ang mata. Nung napainom, Oo, dumilat yung mata. dumilat ang mata. Ibig sabihin, nabuhay. Nabuhay. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Yeso Kristo, na siyang Diyos ni Pangulo, ni Father Lahi na ipinakilala sa atin. Ngayon, Tapos, pinainom siya uli. Pinuhusan yung pinainom uli. Oo, Binuhusan yung mga sugat. mga sugat-sugat niya nilagyan. Tapos maya-maya nang hingi ng kanin kay... Maya-maya, nang hingi na ng pagkain. Oo, kasi nagugutom na daw. Ibig sabihin, buhay na. Dahil sa Banal na langis ng buhay. palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, pambihira. Pambihira yung karanasan na yan, Sister Flor. Kaya nga. Talagang nasaksihan ninyo paano magligtas ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo. Ngayon, anong nangyari? Doon, ginamot na siya sa doktor kasi nga, hindi na operahan ang gamutin yung mga sugat-sugat. Oo. Pero buhay siya, baldado. Oo. Baldado. Pero sa katagalan naman sa gamot ng banal na langis ng buhay, nakakalakad. Nakakalakad na. Oo. Ngayon, andyan na sa Cagayan. Sila ngayon ang nakatira doon sa bahay. Mag-asawa na sila ngayon. Nung kapatid mo, Oo. na nirat-rat ng Okay, naputol, mga kaibigan, mga kapatid. Nawala yung Nawala yung signal. Naputol sa signal siguro yung pag sa pag live nila. Ayan ho. Nirat-rat ng bala. Nirat-rat ng baril. Tapos, ang sugat nilalagyan ng banal langis. Yan po mga kaibigan, mga kapatid. Naalala ko lang po ito mga kaibigan, mga kapatid. Ito po narinig ko lang po ito kinikwento dun sa kasama namin na taga Mindanao. Yung tatay na humawak dito sa banal langis ng buhay, si Sister Alma Reyes. Yun sabi niya, kwento niya sa yung tatay niya, sobrang tapang. Sobrang tapang yung tatay niya. Ngayon, sobrang tapang yung tatay niya, nakahanap yata ng away. Nakahanap dyan po, nangyari ito sa Cagayan de Oro noon. Nakahanap ng away yung tatay niya. Ngayon, naitak. Naitak yung tatay niya. Kaya, nung naitak ng tatay yung kay tatay ni si Sister Alma, yung mahawak po ng banal langis ngayon, anong naitak po yung tatay niya. Ito po yung kinikwento lang sa kasama namin sa yung panahonan pa ni Padre Lahi ito. Yung po naitok yung tatay niya. Hindi na po siya dinala sa ospital kasi sabi niya, ikakamatay na po ito. Kaya ang ginawa po, dinala doon sa bundok ni Padre Lahi. Doon sa bundok. Yung bundok kampo ni Padre Lahi. Dinala yung tatay niya doon, yung initak. Doon, ang ginawa na doon, ginagamutan ng banal langis ang tatay niya. Yan po mga kaibigan, mga kapatid, nabuhay po ang kanyang tatay. 50-50 na po ito mga kaibigan, mga kapatid. Pero noong binuhusan ng banal langis ng buhay, ay nabuhay ulit ang kanyang tatay. Yun po mga kaibigan, mga kapatid. Ang bisa po ng banal langis, simula noong 1980s o 1995 dinala ni Padre Lahi dito sa Luzon. At pa hanggang ngayon na 2025, mga kaibigan, ay hindi po nagbabago ang bisa. Hanggang ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, at marami pa po kumukuha ito sa banal langis ng buhay. Member man o sympathizer o observer o mga narinig lang nila sa programa,
narinig lang po nila yung banal langis na mabisa, mamimber man o hindi, at sinubukan po nila mga kaibigan, mga kapatid, ay sila po ay gumagana. Yan po mga kaibigan, mga kapatid, hanggang ngayon po hindi po nawala ang bisa nitong banal langis ng buhay. Yan po. Kasi wala tayo sa sa screen. Dito po tayo, dito yan. Ayun, yan. Kulay pink po yan, mga kaibigan, yan. Kulay pink. Kulay pink po yan, wala po, wala po yung QR, tinatawag lang QR code, wala po. Kulay pink ang original na banal langis ng buhay. Hindi po siya kulay pula at hindi rin siya kulay dilaw. Yan po. Tandaan po natin yung mga kulay pula at kulay dilaw, yun po ang gumagawa ng mga piki sa gamot ni Father Lahi. Ginagaya-gaya nila ngayon. Isa pa po, magbigay pa po tayo ng isang patuto dito, mga kaibigan, mga kapatid, para magbigay pa tayo ng isang patuto para naman dalawa ating patuto sa araw pong ito. Kasi wala naman tayong ibang binibida ito kung hindi lang itong banal langis ng buhay. Ito yung binibida natin, mga kaibigan, mga kapatid. Ito po yung ipalabas natin, isang patuto, mga kaibigan. Marami po tayong dito ipapalabas na patuto, pero hindi na po ito kakayanin sa ating oras. Ito'y pinipili ko lang po itong ipapalabas, mga kaibigan, mga kapatid, yung mga patutong ito. Ito po, mga kaibigan, mga kapatid, ay siya po ay isang pamilya na dingge. Ito po, mga kaibigan, na dingge ang isang pamilya. Sister Renren de la Cruz. Yan. Dito na yun. Sister Renren? Sitio Malbato, Barangay Sitio Malbato, Coron, Coron, Palawan. Palawan. Sister Renren, anong masasabi nyo? Ako po'y nagpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Bakit kayo Sa nagpapasalamat? pinagkaloob niya pong kaligtasan sa aking pamilya. Pinagkaloob na kaligtasan. Paano kayo iniligtas? Nitong nakaraan lang, Brad, na mga linggo ay nagkaroon po ng karamdaman simula sa aking asawa at ang aking 3 anak. Lahat sila may karamdaman? Opo. Anong karamdaman ito, Sister Renren? Nag-usap po kasi dito, Brad, sa Coron yung dengue. Ay, dengue. Maraming namatay sa dengue. Opo. Pag hindi yan naagapan. Opo. Nilagnat po sila ng sabay-sabay. Oo. Ilang gabi po na wala akong tulog. Oo. Wala po akong ibang ginawa kundi ang manalangin sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Dahil wala po kaming banal na langis ng buhay. Wala kayong banal na naubusan kayo? Naubusan po kami. Oo. Pero hindi po ako natakot sapagkat alam ko po nakasama namin lagi ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan. Ngayon, anong ginagawa niyo, Sister Renren? Habang nasa bahay pa po silang mag-aama, ang ginagawa ko po sa oras po ng alas 2:30, nakikinig po ako ng palatuntunan. Alas 2:45 hanggang alas 6. Opo. Ang ginagawa ko lang po ay makinig at
humiling Doon sa sa wishing oras time. ng wishing time sa bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos na sana po huwag pong pabayaan ang aking pamilya. Oo. Sapagkat ang hirap po na ikaw na lang yung may lakas. Oo. Lahat po sila nakahiga na. Oo. Ngayon po, dumaan po yung isang linggo na nilalagnat po sila. Doon lang sila sa bahay? Opo, sa bahay lang po sila. Hindi na dinala sa doktor? Dinala ko po nung pagkalipas na po ng isang linggo, hindi ko na po siguro kaya yung puyat, yung pagod ko. Nagpasya na po ako na ipa-check up. Kasi Ngayon? sumabay na rin po yung sakit ng tiyan ni Brad Jim. Kaya nagpa-check up po kami sa Kulion. Nag-laboratory po sila. Tapos, in-examine po lahat yung dugo nila. Doon yung ninyo nalaman na dengue? Doon po namin nalaman yung dengue. Pero sa dami po ng pasyente na dengue ang kaso, sila Brad Jimson po, hindi na-confine. Hindi na-confine? Hindi po. Ipinauwi agad sa bahay? Pinauwi po sa bahay. At nung bumalik, nag-follow up check up po kami. Ang sabi ng doktor, ang galing naman, bakit hindi kayo na-confine? Sapagkat bumaba po ng gusto yung platelet nila. Yun. Sister Renren, anong suot-suot sa kanilang katawan? Power ID po. Hindi nyo hinubad yung power ID sa katawan Hindi nila? po. Yun ang nagligtas sa buhay nila, Sister Opo. Renren. At Bakit sila naligtas? Sino ba ang Diyos na nakasulat sa power ID, Sister Ang Renren? bugtong at buhay na Diyos, Sumarios, Panginoon Kristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Anumang mangyari, huwag niyong hubarin itong power medal o kaya power ID at hindi ka pababayaan ng bugtong at buhay na Diyos. Okay, yan po mga kaibigan, mga kapatid. Ayan po, ay patutuo na yan. Ito po ay patutuo din niya sa power ID, kasama po ito sa banal langis ng buhay at sa kanyang panalangin at sa kanyang wishing time. Ito po ay gumaling po din siya sa kanyang sayang po panalangin mga kaibigan, mga kapatid. Okay, tuloy po tayo mga kaibigan, mga kapatid sa balitaan po sa araw pong ito. Tatlong tulak, huli sakto. Timbog ang tatlo na kabilang ang isang high value individual sa HVI sa sinagawang bypass operation ng mga otoridad sa barangay San Isidro, Parañaque kahapon ng mga madaling araw. Nakuha ang mga otoridad ang 53 gramong hinalang siyabo na tinatayang 360 pesos ang halaga mula sa mga suspect na sina alias Tom Boy 63, Virgil 30 at Michael 38. Batay kay Parañaque City Police sa Station Commander Police Nicolas Piñon. Alas 12:05 ng hating gabi na nahuli sa akto ang mga suspek sa pagbibinta ng illegal droga sa isang Discover Police officer. Nabawi naman ang bypass operation money sa isa na samsam ang kanilang cellphone. Yan po mga kaibigan, mga kapatid. May report po tayo kay Edmond Pangilinan. Go ahead. Magandang hapon sa mga Alex at Edmond sa Manyaga. Tayo ngayon sa lungsod ng Maynila, no? At simultaneous ang mga rallies dito, no? Yung denouncing yung flood control projects at may rally rito sa dito sa Luneta, no? Napakaraming tao kanina rito. Magkakaroon din ng rally dito sa anong tawag dito? Magkikita-kita rito sa Moraita. Ito naman yung mga PBBM, ano? At magkakaroon ng panawagan tungkol dito sa mga corrupt na mga nangyari dito sa flood control projects at magsisimula ito mamaya, no?
Pamayang around 4 o'clock ang schedule nila nung mga pro-PBBM. Gayon din sa EDSA, Shrine, ano? Napakaraming tao rin doon at yun ang mga sitwasyon ngayon. Pero bago yan ay gusto ko sanang ibalita yung nakaraang pinuntahan kong press conference, ano? Ito dito sa Philippine Information Agency, dito sa kahabaan ng Quezon City, ha? Dito sa Philippine Information Agency at dito sa 4th floor ang conference auditorium nila, sa lungsod ng Quezon. Ang tinalakay dito ang National Committee on Filipino Family, National Committee on Filipino Family o NCFF, at ang topic ng National Library of the Philippines. So more or less ang talakayan ay tungkol dito sa pagkakaroon ng bonding ang mga family, no? At ngayon nga pinagdiriwang ang Family Day o Week at pinupunto rito yung pagbabanding ng magulang, yung mga anak at as much as possible nga yung tinutukoy nila rito yung pagkain, pagkain ng sabay-sabay sa lamesa, Yun ang pinaka-bonding ng mag-anak talaga, no? At doon ay makakapag-usap sila ng maganda at mawawala ang hindi pagkakaintindihan, no? Kailangan itong gawin madalas at yun ang punto rito. Magkaroon ng bonding ang mga magulang kasi dito nagsisimula ang paglago ng kahit anong bansa, hindi lang sa Pilipinas, kapag buo ang pamilya. Yung sa isang banda naman, yung National Library of the Philippines, more or less, self-explanatory, para bang pagmamahal o pagbabasa ng mga libro. At para, sabi nga nila, knowledge is power, ano? So, pag well-versed ka sa mga books at mga iba pang reading materials, ay maganda ang iyong paroroonan. Sa isang banda naman, ay dito naman sa lungsod ng Maynila rin, ano? Nagkaroon ng press conference ang Greenpeace, ano? Ang Greenpeace organization ang nagde-denounce ng sabi nila, People's Declaration for Climate Justice, and corruption and hold polluters accountable, Ito naman tungkol sa environment, yung mga gumagawa ng mga kung ano-anong kadumihan sa kapaligiran at dinedenounce nila ito sa isang press conference dito somewhere in Manila. At yun nga ang punto la vista rito. At pagkatapos nito, sinundan pa ng rally ng 350 Pilipinas. At ito naman ay mga grupo ng mga estudyante ng Philippine o PUP, Polytechnic University of the Philippines. Yung bang dito sa Santa Mesa, yung mga tawag dito estudyante ng mga engineering at ang iba pang departments, ano? At punong-puno ang rally at dinedenounce nila ay mga katiwalian tungkol dito sa climate problems. At mula, yan lang man siguro pansamantala at ingat sa mga nagko-cover dito sa mga rally hanggang mamaya pa itong gabi, no? Ako baka dito pa ako sa mamaya dumaan ako rito sa Moraita at sa Mandiola at baka makapag-report din if time permits. Edmond, sa Maniego Pangilinan, reporting. Okay, maraming salamat kasamang Edmond. Reporting, Edmond Pangilinan, maraming salamat. Ingat ka dyan. Yan ho, ang isa nating reporter na si Edmond Pangilinan, mga kaibigan. Siya po ay kumukuha na report dyan sa rally, dyan sa palakihan ng rally. Madlang people, magkaisa sa araw. Sa araw, simbahan na juwin sa rally kontra korupsyon. Inahatakayat ang Katoliko Bishop Conference of the Philippine CBCP ang publiko na lumahok sa trilyon pesos Mars Protect
sa EDSA People Power Movement at ngayong araw. Sa isang pahayag, hinakayat din ng CBCP ang mga individual sa loob ng labas Metro Manila na magkaisa sa prayer rallies na inuorganisisya ng mga diocese Paris, Catholic High School at iba pang fit bis at civic organisasyon. Yan ho mga kaibigan, mga kapatid. Nagpalaki ang rally sa araw pong ito. Diyan sa Metro Manila pala mga kaibigan, no? Sa EDSA, diyan talaga ang pinakamalaking rally diyan pag may rally, diyan pa ang pangkalahatan. Nandyan na po ang mga taga Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao, diyan po magsama-sama ang nagrarally mga kaibigan. Yung po ay mga kalaban sa mga korupsyon. Mga lubog sa baha, nagprotesta na. Ayan, nagprotesta na mga kaibigan, mga kapatid. Nakalubog ang mga paa sa baha na nagmartsa ang hindi bababa sa 2,000 mga residente at iba pang organisasyon. Hagunoy, Bulacan upang magprotesta laban sa katiwalian partikular ng ang nabunyag ng mga anomalya sa flood control project ng gobyerno. Mga nakasuot ng itim na damit pinawagan ng mga lumahok sa pagkilos na panagot ang mga sangkot sa korupsyon sa bansa. Nais ng mga nagprotesta na may paramdam sa pamahalaan ang naranasang paghihirap ng mga mamayan, pagbaha na nakakapikto sa kanilang pag-araw-araw ng pamumuhay. Kasunod ng pagmartsa sa baha ay isang programa dinaos at nagsagawa na rin ng ingay bilang simbolo ng pangalampag sa gobyerno. Kabilang ang flood control project sa Bulacan, naging sentro investigasyon ng Kongreso dahil sa nag-host at substandard flood control project. Ngayong araw ay nasahan ding nagdaragsaan ang kaliwat kanang protesta laban sa katiwalian. Ayon sa tindig ng Pilipinas, kabilang sa mga convenor ng September 21 protest ng People Power Movement, inasahan nila ang mahigit sa 30 na makilahok. Kinasa ang trillion pesos march ng alas 2 ng hapon kasabay ang ika-53 anibersaryo ng deklarasyon ang martialo. Bago ito alas 9 ng umaga magsisimula ang bahain ang Lunita na inorganisa ng mga multi-sectoral group. Ang ilang grupo naman ang inaugnay ng mga Duterte ay may kasabayan ding aktibidad sa luwasang Bonifacio sa Manila at sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Ayan ho, may ilang minuto na po tayo bago po matapos ang programa Sumbong Mo Kay Bay. Dito lamang sa programa si Seniors Filipino Views TV. Ngamusta po tayo dyan sa ating lugar.
Then diha sa Kabisayaan, mayong hapon sa iyong tanan diha sa Kabisayaan. Kung lulug-lula, mayong hapon, mga Simbahon family. Ay siyempre po ang ating mga Iroy family, mga Ramo family. Siyempre akong nanay diha, ako mga magulang yan. Mayong hapon sa iyong tanan. Diri sa Metro Manila medyo maulan-ulan, makalimlim ang panahon. Hapon-hapon po dire. Aywan ko diha sa Mindanao. Ayo-ayo lang mo diha tanan. Siyempre po ang may bahay diyan sa Barangay Kumulit. Aking anak diyan si Alex Jr. Simbao. Ang aking pamilya diyan sa Barangay Kumulit, Quezon City, mga kaibigan, mga kapatid. Siyempre po ang ating mga kaibigan, mga vendors diyan, ating mga kaibigan diyan, ingat-ingat po kayo sa hapong ito. Dahil po ating araw po mga kaibigan ay maulan. Maulan na po dito sa Metro Manila. Ang ating pong mga vendors, mga kaibigan, wag lang po kayong pasaway yan sa mga pinagbabawal na sa area. Yan po mga kaibigan. Siyempre po ang ating mga Giyagi family, Giyagi family, ating mga kasamahan dyan sa Barangay Kumulit, ating mga guardian, mga Giyagi family. Magandang hapon sa inyong lahat, lalo na kay Founder Chris, nagbe-birthday sa kahapon. Hindi kahapon, noong Bernes pala yan. Birthday niya noong Bernes. Magandang hapon sa ating Founder Chris. Siyempre po ating pinakamataas dyan, si Supremo. Magandang hapon din sa inyong lahat dyan. Kung saan man kayo naroon ngayon, ingat-ingat po kayo sa inyong mga gawain. Yung mga gawain natin sa pang-araw-araw, mga kaibigan, mga kapatid. Yan po, ingat-ingat po tayo, mga kaibigan. Malapit na po matapos ating oras, may ilang minuto na lang po tayo. May 4 na minuto po tayo, mga kaibigan, mga kapatid, para po matapos ang programang Isumbong Mo Kay Bay. Siyempre yung mga gustong lumalapit dito sa programa ng CC Filipino Views TV, paulitin, nabunol-bunol na tayo. Ulitin ko po, mga kaibigan, ang programa po dito sa CC Filipino Views TV, bukas po ito simula Lunes hanggang Linggo. Kasi sa akin Linggo po ito, mga kaibigan. Simula Lunes hanggang Linggo po, mga kaibigan, mga kapatid. Kung gusto nyo lumapit, kung may kailangan po kayo, manghingi ng tulong, pwede kayo lumapit dito sa CC News Filipino Views TV. Para po sa ating lahat po ito, mga kaibigan, na nangailangan ng tulong. Yung mga inaabuso, yung mga inapi-api sa yung nagtatrabaho, wala sila, mas karamihan pa naman dito mga inabuso, mga kaibigan, ay galing po ng probinsya. Okay pa, may 2 minuto po tayo, mga kaibigan, mga kapatid. Tapusin na po natin ang ating programa. Sa lahat po ng mga antas na mga saan man kayo naroon ngayon, tayo po lahat ay ingat-ingat po tayo, mga kaibigan, mga kapatid. Ang balita po ito, may bagyo, yung panibago na po natin. Sana po, mga kaibigan, makita-kita po tayo ulit sa araw ng Linggo. At mabuhay po kayong lahat. Narito na ang programang Isumbong Mo Kay Bay. Mapapakinggan, mapapanood sa internet broadcast dito lamang sa himpilang CC News Filipino Views. Alauna hanggang 2:00 ng hapon. Isumbong mo kay Bay. Isumbong mo kay Bay.
isumbong mo, bye-bye, ang inyong lingkod, Alex Simbahon. Azótame.